Okay. So, binigyan ako ng teddy bear. Alam niyo, for the first time sa buhay ko, doon lang ako nabigyan ng teddy bear. Hindi ako binibigyan ng teddy bear ng mama ko nung buhay. Nung maliit ako, alam niyo bakit? Kasi di ba mabalahibo? Hihikain ako. Kaya lahat ng stuffed toy, wala akong stuffed toy, tinatapon yan ng parents ko. Pero for the first time, nabigyan ako. Kaya, nung ko na-realize, saan ko lang pakaramdam? Parang bumalik yung pagkabata, yung unfulfilled desire ko nung bata ako na hindi natupad. Pero natupad ngayon, matanda na ako dahil sa isang maliit na teddy bear. Now, mga kapatid, isipin nyo, yung mga kasama nyo sa buhay at sa bahay, is it possible na sila ay naghanap din ng mga mamunting regalo mula sa inyo? Okay. So, ano ibig sabihin ng gifts? Thoughtful and meaningful presents. Thoughtful. Pinag-isipan. Diba? Pag Pasko, nainis ako. Sabihin ko sa inyo bakit? Lalo pag kayo may exchange gift, tapos sasabihin, okay, ang budget natin, 300. Ito na. Naghanap ka, pinag-isipan mo, 300 pesos ang budget mo. Nang nag-exchange gift na, pagbukas mo ng natanggap mo, bulaga. Ano ang natanggap mo? Pabo. Isang gusto mo sabihin, napakagulang nitong nagbigay nito. Hindi na nag-isip, below pa sa budget ang binili. Diba? So pag-isipan naman natin yung ibibigay natin. Ano pa? Mga kapatid, pagka kayo magre-regalo, isipin ninyo yung gusto nung tatanggap, hindi yung gusto mo. May mga tao pag nagbibigay, ay ito, ang ganda nito, gusto ko to. Hindi nga yung gusto mo yung gusto ng bibigyan mo. Bimili ng damit. Kasi nagandahan ka doon sa damit. Tapos pag binigay mo, pilit mong ipapasuot doon sa pinagbigyan mo. Eh, hindi mo nga gusto eh. May nagbigay sa akin ng t-shirt. Pilit na pinapasuot sa akin. Eh, t-shirt hanggang dito. Sabi ko, utang na loob. T-shirt ang gusto ko, hindi pastor. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo ako? Pag-isipan niyo naman. Huwag naman bira. Okay, paano ito pinapahayag ng Panginoon? Bilisan na natin. James 1:17. Every good and perfect gift comes from God. Take note of that. Sulat niyo. James 1:17. James 4:6. God gives grace to the humble. Grace. Biyaya. So, ang Diyos ang nagbibigay niyan. So, gift giver ang Diyos eh. Gift giver. Romans 8:32. Pakibasa nga, please. Mabilis. Romans 8:32. Gusto ko itong verse na to. Ganuan? Pakibasa. Sige, Angelo. Bilisan mo. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Siya na nagbigay ng kanyang anak, hindi niya ba ibibigay din sa atin ang lahat ng bagay kalakip ng kanyang anak? Wow! Para bang sinasabi ng Diyos na ibigay ko na sa inyo ang pinakamahinang na regalo, si Jesus na aking anak. Okay, hindi ha? Dahil nga ibigay ko na sa inyo
regalo, wala na akong hindi pa maibibigay sa inyo. Ano ang ibig sabihin? Hindi ko na pinagkait yung anak ko eh. May ipagkakait pa ba ako sa inyo? See? Okay, Psalm 84 verse 11. Di ko babasahin? It says, God gives honor and favor. In that verse. Psalm 31 verse 19. God shows His goodness to us. And then Matthew chapter 7 verse 11. He gives good gifts to us. Ang kwento dyan, ang Panginoon ay nagsabi, yun nga masasamang tatay, pagka daw humingi yung kanilang anak ng tinapay, ibigay nila to. How much more daw ang Diyos? See? Okay. So how do we translate this? Okay, kung kayo magre-regalo, ito po ang tip. Create or purchase personalized gifts. Kahit maliit lang. Ano pa? Express gratitude when giving or receiving. So ano naman ang iwasan natin? Simple lang. Avoid generic or thoughtless gifts. Hindi pinag-isipan yung sinasabi ko sa inyo kanina. And then avoid forgetting special occasions. Nasa kamay ng mga lalaki. By nature, ang mga lalaki, pagdating sa mga okasyon, mga